Isa yan sa pinaka-paborito kong awitin. No? Diyan kasi na ang panawagan, kumbaga, sa panawagan ng Diyos ay isa yan sa awiting aking tinatanong, Lord, bakit ako? Bakit ako now? Of course, yung song talks about our salvation. No? Pero ako, inambing ko yung awitin yan sa panawagan ko. Lord, bakit ako? Mas marami naman dyan. Bakit hindi na lang sila? Ayan. No? And so, pero, I have the answer from the Lord also. Kasi, kung minsan, ikaw tanong, ikaw sagot eh. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, alam mo na kaagad ang sagot. Kasi, pag itanong mo, nabasa mo sa salita ng Diyos yung prinsipyo eh. No? So, pag sumunod ka sa kanyang kalooban, ay bakit kanya pinili? Yun ang gusto niya eh. Wala kang magagawa. Ang magagawa ay sumunod lang. At pag sumunod ka, along the way, one step at a time, ganyan, habang lumalakad ka, pinapakita ng Diyos sa iyo kung ano ang nais niyang mangyari. And, isa doon, sabi niya, bakit ako pinili mo? You know my unworthiness. You know all the wrongs. Opo. So, with that, walang question yun eh. Alam naman talaga ni God. Pero alam niya rin kung anong layunin niya. So, yun ang kailangan nating sundan. At doon, sabi doon sa awitin na sige, sumunod na lang din ako sa iyo, Panginoon. I'll give it all. I'll have the total surrender sa iyo, and then, complete surrender, and you will see what God will do along the way. Sa ating mga kabataan, sa mga bagong ligtas, sundin lang ninyo ang Panginoon. You may not see it all at the beginning, pero along the way, ipapakita ng Panginoon. At ang leading niya ay talagang napakaganda. At yan po ay napapatunayan sa magitan ng buhay ng mga taong nauna sa atin. Okay? Kung kayo naka-ready na, I want you to open your Bible in the book of 1 Timothy chapter 1. Marami na kayong narinig dito, 1 Timothy chapter 3. Okay? At ito po, bibigyan ko kayo ng mensahe ngayon. Patukoy siguro ngayon sa pastor. Tingnan natin. No? Sa life ng isang pastor. Kasi maganda eh. Okay. Ito ang leading ni Lord. So, pinamagatan ko ang mensahe natin, the pastor's life in comparison. Ayan. Alam nyo, mahirap kung minsan unawain ang pastor pag hindi nyo maunawaan kung ano ang kanyang papel na ginagampanan sa bawat yugto ng iyong buhay. Ayan ha. Now, tingnan po natin based upon the scripture. Verse 1, mag-umpisa 1 Timothy chapter 3. This is a true saying. If a man desire of a bishop, the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of a good behavior, given to hospitality, up to teach. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity.
For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. That 7 verses, mga minamahal ko, ay nagpapakita, nagpapahayag ng kung ano ang totoong lingkod ng Diyos. Diyan. Okay? Makita ninyo na lahat ng sinabi diyan ay hindi po base sa standard ng mundo. Okay? Bakit po? Yung mundo may qualification, lalong-lalo pag sila po mag-hire ng manggagawa. Di ba? Magpapas ka ng iyong, ano tayo yan? Resume. Okay? At doon sa resume, laging nakasulat doon ay ano? Educational background. Tama? Yan kung siya nauna eh. College, graduate, ganito, ganyan. Lalong-lalo na, yung iba naman eh, pag nakita ka na ikaw ay nag-graduate ka with honor, with ano tawag ko, yung anong tawag yan? Mga cum laude, yung ganon. Automatic yan, hard ka eh, no? Ganyan. Kasi ang basis nila, yung iyong personal achievement. Basyan nila, personal education. Mayroon pa nga dyan pong iba eh. Kailangan, ang unang basyan eh, pag mag-apply ka, pleasing personality. Ayan ha? No? Ganon. Ano pa? Minsan yan, hindi lamang educational background, outward appearance, kinakailangan, mayroon pa dyan isa, kinakailangan, ikaw ay with experience. Di ba? Ganon. Iba. 2 years, 3 years experience in a work, in a job. Ganyan. Iba pa yan, magre-require ng mga recommendation. Tama hindi? Sa labas yan, sa labas. Pero alam niyo po, sa gawain ng Diyos, iba eh. Hindi na nire-required. Okay na kailangan college graduate ka, pwede ka magpastor. Hello? Kinakailangan, ganito ka. Tama hindi? Lahat ng characteristic at qualification, puro lahat pang loob. Hello? It talks all about character. Hindi panlabas na standard. Kaya, kung inyong titingnan, kung naunawaan ng mga lingkod ng Diyos, kung gaano kabigat itong standard ni God, dapat talaga. Magiging so careful ka. Mayroon laging nagsasabi, may isang leader na gusto na, "Hoy, wag nyo kaming titingnan kasi kami tao lang din." Sino bang sinasabing anghel ka? Tao lang naman talaga. Nagkakamali. Sino bang sinasabing hindi nagkakamali? Amen? Pero wag mong gawing excuse yan kung leader ka. Sundin nyo yung sinasabi ko, wag nyo susundin yung ginagawa ko. Hindi pwede. Pag leader ka, hindi pwedeng hindi ka titingnan kasi lagi kang nasa gitna eh. Tama? Kaya sinabi na ni Lord kung ano ang standard dapat ng isang tama, ng isang tinawag niya, ng isang legitimate man of God. Now, fathering and pastoring goes hand in hand. Hello? Ang pagpapastor, pagiging tatay, goes hand in hand. Bakit po? Hindi ka po pwedeng mag-rule sa house ni God kung hindi mo alam i-rule ang pamilya mo. Kaya dyan, open times, hindi nare-realize na mga pastor na, hey, ang unang ministry ng isang pastor ay kanyang ayusin at kanyang siguraduhin na ang kanyang pamilya ay kasama niyang naglilingkod and they are the example in the church. Walang nag-i-amen na. Amen? Bakit? Kasi yun po
ang laging basihan. The background of the good leadership of the man of God, nakasalalay sa kanyang pamilya. Maraming mga pastor, sira ang patutuo ng mga anak. Paano ka paniwalaan ng membro? Hello? Amen? Hindi matatagpuan ang kanilang paglilingkod. Pasaway. Kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko, kung nais nyong matapang, tama ang mga salitain at hindi mababawasan ang aking effectivity sa pangangaral, buhay natin dapat una, maayos. Amen ba? At walang question yan. Walang question ng mga tao pag nakita nila at tayo naglilingkod ng tapat. Madali natin silang yayain o madali nila tayong susundan dahil ang buhay natin maayos, malinis. Amen? Now, kaya napakahalaga na maintindihan natin yung standard na yan. One that truly dwell his own house, verse 4, having his children in subjection with all gravity. So dyan po, pastoring and fathering goes hand in hand. Now, pastoral ethics are essential for effective and efficient leadership in the church. Kaya hindi lang magaling dapat magsalita, hindi lamang magaling mag-explain ng salita ng Diyos, hindi lamang ang pastor magaling na nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat magaling din siya sa pamumuhay. Amen? Because teaching and living, sabi nga, talking and walking goes together. Hindi po pwede maghiwalayan. You cannot separate godly spiritual leadership from a godly life. Hello? Iyan po ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Live by the man of God. Kinakailangan ikinabubuhayan. Kaya ngayong oras na ito, let me present to you this kind of message na ipipresent ko. Hindi katulad ng dati. Na naririnig ninyo, normal, naturally, and commonly here. Dito po, nais kong ipapakita yung real color of a true man of God based upon his transparent life, not upon his eloquent mind, eloquent speech. Kasi karamihan doon tayo nakukuha eh. Not upon his experience or masteries of the scripture. Lahat naman yan, magaling magturo eh. Ang tanong yan, magaling ba ang buhay? Amen? Magaling ba ang buhay nung nagtuturo sa'yo? Tingnan mo, suriin mo. Dahil importante yan. Sabi nga nila, may kasabihan, di ba? Jack of all trade, master of none. Hindi may kasabihan ganyan. Pero alam niyo, ang pastor, hindi ganyan. Jack of all trade siya dapat, master of all. Bakit po? Kinakailangan, flexible yung buhay ng pastor eh. Kasi may panahon na hindi siya pastor. May panahon na tatay siya. May panahon na teacher siya. May panahon na siya ay counselor. May panahon na siya ay bombero. Dami. Kaya kinakailangan, alam niya yan lahat. Para sa panahon ng kinakailangan siya sa ganitong sitwasyon, dapat alam niya paano i-deal. Tama, hindi? Amen? At yan po ay mahalaga. Kaya sabi ko, hindi madali ang pagpapastor. Talagang ikaw ay, kung wala sa grasya ni God, kung wala sa dunong ni God, kung wala sa tulong at sa development ni God, ay mahirap. Hindi obra. Now, hindi mo madala sa galing yan. Kasi maraming magaling. Bagsak rin. Amen? Now, tingnan natin. Una, marami to eh. Una, Roman numeral number 1. A life of a spotless, faultless, errorless, faithful servant. Una muna, servant. Servant leadership talaga yan eh. Pero dapat, ang pag-servant, pag ikaw ay serving people, yan dapat ang una makikita, blameless. Hello? Amen? Blameless. Walang makikitang kapintasan sa iyo. Hindi ka naman perpekto, pero makita nilang wala kang kapintasan.
Hello? Amen? Tingnan nga natin Daniel. Ano sabi? Daniel 6:4-5. Ano sabi? Book of Daniel. Hinuri ang buhay niya. Then the president and princes sought to find accusation against Daniel concerning the kingdom, concerning his leadership, concerning his job. But they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful. Importante yan, faithfulness. Now, oftentimes, kahit na gaano kagaling, pag hindi matapat, wala lang eh. Kahit gaano pa ka-professional ng isang tao, taas ang kanyang edukasyon, pag hindi mo makitang katapatan, they will just mere an ordinary member of the church. Bakit po? Kasi wala sa kanyang testimony at buhay ang kanyang mataas na pinag-aralan. Tama, hindi? Amen? Ito, verse number 5. Ano sabi niyan? Then said this man, we could not find accusation against this Daniel except we find against concerning the law of his God. Doon siya binutasan eh. Alam niyo mga kapatid, mas gusto ko pang butasan tayo na matapat tayo naglilingkod kasi mabutasan tayo sa mali-mali natin at hindi tayo naglingkod ng matapat. Tama, hindi? Di bali nang tuya-tuyain ka? Ikaw. Baptist ka? Ano na ba yan? Simba ka ng umaga, simba ka ng tanghali, simba ka ng gabi. Bay, pambira, pota. Ano? Sabi? Lumampas ka king banwa. Manakbag ka pa king impyerno. Hello? Amen? Di bali nang tuya-tuyain ka sa tama mong ginawa. Rather than, magbaptis-baptis siya. Alam naman king B. At bakit? Mapanako ya. Malaram ya. Sinungaling ya. O sige. Ang pangit. Di bali nang tuyain ka na ikay matapat. Okay lang yan. Nag-glorify si God dyan. Pero pag tinuya ka dahil sa mga faults mo, ay ba yung kahiya-hiya yan? Amen? Siya po'y hinanapan ng butas. Wala silang mahanap. Maliban sa ano? Sa kanyang katapatan na paglilingkod kay God. Maganda yun. Amen? Okay, Philippians 3 verse number 6. Ano sabi? Ano sabi? Concerning Saul, persecuting the church, touching the righteousness which of the law, blameless. So dyan yung makikita mga kapatid. Iyan nga po, religious leader pa dyan siya eh. Religious leader dyan siya. Kaya dapat alam, mga religious leader, mapagkitaan ng ganon. Sila ang example eh. Maraming tao naniniwala. Alam niyo bakit ko po naisip yan? Kasi ito si Septer ay nagtanong sa akin, Pa, saan ba matagpuan yung verse na, halimbawa, kung ikaw nagli-lead, ikaw leader, saan ba matatagpuan, anong punishment pag ikaw leader ay marami kang natisod? May kwan ba? May karapatan? Siyempre mayroong sinabi ng Bible na greater condemnation. Sa mga nagli-lead. Kaya hindi basta-basta. Bakit po? Pag minali mo, ikaw ang sisihin ng Diyos, hindi yung mga tao. Kung ilang katao yung naligaw dahil sa iyo, ako, delikado. Kaya pag binasa nyo yung Matthew 23, matindi. Yan, yung mga condemnation yan doon sa mga Pharisees, hypocrites. Hello? Kaya pag namuhay ang isang leader na hypocrites, may tinatago, nagkukunwari, ay delikado. Kaya di bali nang ako magkapagalitan, di bali nang hindi ako magustuhan ng tao, basta sabihin ko yung tama. At kung minsan ang tama, ay nakakasakit. Pero wala kang magagawa pag tama ay tama eh. Amen? Ngayon, kung hindi mo papakinggan, kasalanan mo na. Amen? In his personal performance and his duty, obedience to the law of man and God, blameless. Sa yan. Katatandaan nyo, kinumpara ang isang butihing lingkod ng Diyos ng isang faithful servant. Number 2, he was compared a life of a loving husband. He was compared to what? A person who is like a father, a husband to a wife. Amen? Ang sabi doon, a husband of one wife. Amen? Of course, a father dyan,
Okay. Tapos sa verse 4, sabi niya, having his children in subjection. One that ruleth well his own house. Okay. Having his children in subjection with all gravity. Okay. Malaking responsibilidad yan. Hindi yan pwedeng kaligtaan. Hindi yan pwedeng isatabi. Kasi doon mapapatunay na siya'y matapat eh. Amen? Now, ang sabi doon, okay, true and faithful to his wife, spouse, free from immoral act, maintain a close and sweet intimate relationship to his wife and his family. Hindi po yan pwedeng babaliwalain. Maraming mga leader sa iba't ibang organisasyon, kahit na sa iba't ibang simbahan, na hindi yan nagagawa, namiminti na. Political ay marami diyang babaidor. Hello? Marami diyang may asawang iba. Pero sa spiritual leader na sinet up na pero sa kanyang mga salita, importante na pakinggan yan at sa gawa. Amen? Titus 1:6, ano sabi? If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. Ganun po, kasali po dyan sa guidelines ng true, good leadership ay yung pamilya niya. Hindi exempted. Kaya kung ikay matinik na membro, ang titingnan mo, hindi lang yung magaling magturo si pastor. Ang titingnan mo, kamusta buhay? Kamusta buhay ng mga anak? Hello? Kasi ang buhay po, makinig maigi, ang buhay ng isang lingkod ng Diyos, malyaring maglaram. Hindi pwedeng magsinungaling yan. Ang buhay niya. Naunawaan nyo? Amen? Roman numeral number 3. Ano yung Roman numeral number 1? True, faithful servant. Roman numeral number 2. Ano? Hinalintulad ang buhay ng pastor ng isang faithful husband and father yan. Maniwala kayo. Husband and father, okay? Number 3. His life was compared to an excellent soldier. Bakit po? Ang sabi doon, vigilant and sober. Pag ikay sundalo, kinakailangan lagi kang alerto. Lagi on guard ka dapat. Okay? Pag ikaw ay nasa in the line of battle, in the line of enemy, abay kinakailangan lagi kang full alert. Hello? Hindi ka pwedeng magtatanga-tanga. Dahil pag ang kalaban, makinig-imigi, walang kalaban na lumalaban parihas. Lagi, ang true Christian, lumalaban ng parihas. Pero yung kalaban, yung demonyo, ay hindi ho yan magpasabi. Hindi po yan magsabi, hoy, aatakihin na kita, handa ka. Hindi Aatakin yan sa iyong weakness at sa pinakaoras na wala kang awareness. Titira yan. Hindi ka aware, hindi ka alert, hindi ka on guard, titira siya. Kaya pag ikaw ay nakot bigla, tapos ka, may tama ka. Amen? Kaya napakahalaga na as a Christian, ay ganun ang ating pang-uugali. Do not lower your guard. Yan din yung mga pastor. Do not lower your guard. Be alert. Always have presence of mind. Saan? Alertness sa iyong buhay. Okay? Or on guard ka lagi sa iyong buhay. Baka ikay gumagawa na ng hindi tama. Alertness and duty sa trabaho. Kaya kailangan lagi kang presence of mind. Hindi ka tutulog-tulog. Hindi ka tatanga-tanga. Pag buhay Kristiyano ng pinag-uusapan. Hello? Bakit po? Because ang daming kalaban, mayroong mga demonyong kalaban, mayroong trap ang demonyo, hindi ba? Mayroong mundo na kalaban at mayroong laman na kalaban. Pero mo, tatlo di kalaban mo. Kaya pag hindi mo ingatan ang sarili mo, wala kang disiplina, wala kang kontrol, wala kang
wala kang alertness, ganyan na doon ka sumubsob, doon ka lagi malapit sa Diyos para hindi ka ma-penetrate ng anumang kadiliman, anumang kamalian, anumang kasalanan. Pag hindi ka nakadikit sa Diyos bilang liwanag, mayayari ka ng kalaban. Maraming Kristiyano, akala nila ang pagiging buhay Kristiyano, linggo lang. Pag may service lang, hindi ganoon. Alam ba ninyo, na pag may service, safe ka? Pero kung wala ka sa church at hindi ka naglilingkod sa Diyos, doon sa labas, doon ka talaga open for attack. Hello? At marami dyan na they lower their guard pag sila po'y nasa labas. Na dapat doon ka, nakabalot ka ng baluti, ng armor ng Diyos. Dahil doon ka, exposed ka doon sa kalaban. Oh, sabi nila, spiritual ka lang, pag kayo nasa church. Abay, dapat, spiritual ka rin doon sa labas. Doon ka dapat nga magpaka-spiritual eh. Why? Because doon, nandun ang kakarnalan eh. Amen? Kaya, hindi dapat ilo-lower natin ang ating guard. Anong sabi sa 1 Peter 5 and verse number 8? Anong sabi niya doon? Ha? Be sober, be vigilant. Because, ang kalaban, mayroon nga akong nabasa sa Facebook eh, hindi mo kayang talunin ang demonyo kung ikaw ay, ano ba, sabi niya, kung ikaw, basta't ang prinsipyo, kung ikaw ay nagliling o nananalangin lang ng kalahati, pero ang demonyo nagtatrabaho 24 hours, 24/7, hindi mo matatalo ang demonyo. Bakit po? Kasi, all out ang demonyo sa katrabaho niya para ikaw itirahin. Kung ikaw naman, 50-50 lang, ay pambihira. May tama ka talaga. Oh, kaya maraming Kristiyanong tinatamaan sa kanilang buhay Kristiyano at hindi nakapagpatuloy kasi they lower their guard. Paano mo matatalo ang laman? Paano mo matatalo ang kamunduhan kung ikaw ay hindi nagiging so active? Pag church ka lang aktibo. Pag church ka lang surrender kay God. Pero pag wala na sa church, unsurrender na ang buhay. Hindi obra. Bakit? Kasi karami ang pagkaintindi. Basta't makasimba lang ako, pwede na. Basta't ako ay nandyan lang, present ako, okay na. Lagi nating in-emphasize, that is not enough. You need to be always in relationship with God, dedicated sa Panginoon, araw-araw. Hindi uubra, nakakaligtaan. Amen ba? Okay? Yan ang demonyo eh. Kaya, will you be the next victim? Hello? Papayagan nyo ba? Nasa sunod, the devil is roaring around, seeking whom may devour. Papayagan mo ba na ikaw ang sunod na biktima? Nasa sayo kung gaano ka ka-alerto. Amen? Ha? So tatandaan po natin yan. A life of an excellent soldier. Alam ko po, na ang isang excellent soldier ay lagi po yan nakaangkla, naka-attach sa commander-in-chief. Walang iba kundi ang Panginoon. Pag yan ay pinabayaan nyo, talo ka. Papipenetrate ka ng demonyo. Kaya kinakailangan, hindi mo pabayaan yan. Ephesians chapter 5, verse 18. Ano sabi? Ano sabi niya? Be filled with the Spirit of God. Hindi yan sometimes. It must be all the time. Hello? It must be every day. Filled ka dapat ng Spirit every day. Walking ka dapat in the Spirit every day. Amen? Not only every day. Every hour. Hello? Not only every hour, every minute. Ganun dapat ang pamumuhay. Kahit ano lang ginagawa mo yan sa bahay, kahit nandiyan ka lang sa bahay, siguraduhin mo that you are filled and guided and controlled by the Spirit of God every day para hindi ka makokontrol ng lamang ito. Amen ba, mga kapatid ko? Amen? Okay? Next. Sunod. A life of a good teacher. Amen?
Oo, yung sinabi dyan, verse number 2, ano sabi dyan? Sa 2, sabi niya dyan, ay a good behavior, given hospitality, up to teach. Ayan. A life of a teacher. Kaya alam niyo, ang pastor talagang maraming kanyan, maraming trabaho. Panahon na magtuturo, turo ka, turo. Pero hindi ka nagtuturo lang kasi ang buhay mo, example, amen? Mintinahin mo yung buhay mo, ipapatapat ka sa Panginoon, mintina mo ang relasyon mo sa Panginoon, tapos ito pa, tuturo ka, maging ihemplo ka, ang dami. Hindi madali. Okay? A good behavior, up to teach, good manners and right conduct. Paano ka magtuturo ng good manners, right conduct? Kung ikaw number 1, sa laula ang conduct at saka manners. Amen? At dyan po makikita na ang pagiging leader ay kanyan parang unique exemplary. Pero iyan po ay magagawa lang ng isang leader, hindi sa sarili niya, kundi the more na he is totally surrendered to the Lord, the more na ang kanyang buhay ay aayusin, ipapalis ni God, igagard ni God, i-develop ni God para siya ay magiging angkop sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Angkop siya na mag-deal sa anumang problema ng isang tao at kahit sino mang tao. Bakit po? Kasi siya ay binigyan ng kapasidad ng Diyos na magiging ganun. Kaya hindi po yan. Ako nung nag-umpisa ko naisip ko talaga, impossible Hindi obra Hindi ko kayang gawin yan. Not in my wildest dream. I cannot do it. Ngayon nga, kahit na ngayon Alam nyo, ang tanging talagang answer ni God, talagang hindi mo naman kaya talaga. Kaya mag-surrender ka lang sa akin, akong bahala. Ako magbibigay sa'yo ng kakayanan, hindi ikaw. Amen? Ako magbibigay siya ng dunong ng wisdom. In that moment, hindi ikaw. Ako ang magbibigay ng resulta, hindi ikaw. Amen? Ako ang bahalang kikilos. Diyan, sa iyong limitasyon. Akong bahala. Kaya doon lang lalakas yung loob mo. Lord, basta ako susundin ko. Kung anong nakasulat sa inyong mga salita, dito ako. I-implement natin ito, gawin natin ito. Kasi itong marapat At bahala ang Diyos gumawa ng resulta. Hindi tayo ang gagawa ng ating miracle. He will be the one that will make a miracle for us. Ganun ang sistema. Anong hirap dyan? Kung ikaw gagawa lahat, if you play as God, it is impossible. At hindi talaga mangyayari. Tama, hindi. It will not happen. But we are not playing as God who knows everything, who don't have the limit. We play as a limited person, as a person who just surrender completely and totally to the Lord. Para ano? God will work in your behalf. You will be a man that will continually pray and trust God. You will be a man that will be dependent on God sa lahat ng iyong gagawin. At pag yan ang ating spirit, yan ang ating character, yan ang ating, God will just meet all the needs. And He will complete all. Bakit? Kasi siyang gumawa, hindi ikaw. Amen? Kaya doon pa rin papasok yung total surrender. Doon pa rin papasok kung gaano ang magiging resulta, doon pa rin nakabase kung paano ka sumuko at continually nakasuko ang buhay mo sa Diyos. Doon pa rin babasing kung paano kakasi ang Diyos sa'yo. Kung paano kikilos ang Diyos. Doon pa rin yan sa ang relasyon mo sa Panginoon maayos. Pag wala yan, kung totoo yan sa pastor, totoo din dapat sa mga membro, ganun din. Bakit? Pareho tayong tao Amen? Kaya dyan po, sino? Tanungin ko kayo, sinong taong pwede mong baguhin pang ugali mo? Sige. Sinong tao na pwede mong baguhin, alisin ang mga bisyo mo? Wala yan. Walang tao.
Walang taong makabago sa'yo. Hindi mo mabago kahit na sarili mo. Sino lang pwede magbago sa iyo? Yung Panginoon na nasa loob mo. Pag totally surrender ka. Hindi naman kikilos ang Diyos kung gusto mo sa sarili mo eh. Amen? Kaya sabi ko nga, ang totoong pagbabago, nagsisimula sa loob palabas. It is inside out. Pagkilos ni God yan. Pero ang fake na pagbabago ay outside in. Religious way yan. Marami nang magbabago, pero panandalian lang. Tama, hindi? Tama, hindi? Pero maraming fake. Kaya ang tawag ng pagbabago, outside in. Sa totoo lang talaga, wala talagang nabago inside eh. Ano lang ang nabago? Labas lang. Pinipinturahan mo lang ng maputi. Sabi niya, kayo mga religious leader kayo, sabi ni Jesus Christ ay para kayong maputing libingan, pero sa loob, ang bulok. Tama, hindi? Why? Religion yun eh. Pero iba ang Panginoon. Ano ang Panginoon? Nasa loob eh. Kikilos siya sa loob, palabas. Doon makikita. Kaya buo ang pagbabago, hindi pagkukunwari. Ang religious changes is just pretension. Hello? It has hypocrisy on it. Pero ang pagbabago ni God, real yan. Bakit po? Kasi ang una niyang babaguhin sa'yo, loob, pang-uugali mo. Kapag may nakikita ka pa na ang mga pang-uugali mo magaspang, gusto mo mabago? Isuko kay God. Walang amen. Kasi marami pang ayaw isusuko. Makanini na talaga ako eh! Halina talaga magbago, makanini na talaga, kanita po! Ipagpilitan mo pa. Na aking ginawa lang imposible. Makasulat na. Pag ikay mag-total surrender, total, complete changes ang gagawin ni God sa'yo. Pero pag hindi, wala talagang mangyayari kahit ilang taong ka na. Amen? So, anong gagawin? Good behavior can only achieve if God is the one working on it inside out. Hello? Kung ito'y mangyayari sa leader, mangyayari din sa inyo. Amen? Kaya yun yan. Ang karakter sa pambihira kay sa'yo, ang iba eh. Kasi bago ka maging epektibo sa pag makita mong magbabagong iba, ang una ka talagang magbabago, ikaw eh. Are you with me? Maraming Kristiyano na gusto nilang baguhin nilang kapwa-tao. Anak, gusto baguhin ng magulang. Magulang, gusto baguhin ng anak. Mali yan. Gusto mong mabago? Una ka mag-surrender, ikaw una magbago. Kaya lagi kong ini-emphasize na nung gusto kong baguhin si Missy, hindi ko mabago eh. Hindi ko nga mabago sarili ko eh. Pero nung ako'y nanalangin na, Panginoon, ibinibigay ko na ito sa'yo. Ikaw nang magbago. Alam niyo, ang unang binago, hindi siya, ako. Nung mabago yung pananaw ko, lahat ng pangit, maganda na. Hello? Lahat ng ayaw ko, gusto ko na. Bakit? Because I never demand for a change. I surrender my life. At sabi ko, Lord, change me. Pag ganyan ang mangyayari, walang problema sa pagbabago, mangyayari talaga. Pero the more na you demand others to change, siguraduhin ko sa iyo, mabibigo ka lang, mapupunta ka sa frustration, mapunta ka sa paninisi, lagi sa iba. Pero hindi mo tinitingnan na ikaw ang hindi nagbabago. At maraming ganyang Kristiyano, kaya hindi na lumago ng katagal-tagal ng mananampalataya. Bagkos, katitisuran pa sa loob ng simbahan. Amen? Na gusto mong ganyang buhay, miserableng buhay yan. Ayaw ko yan. Kung gusto mo ganyan, edi ikaw na lang, wag na mo ako damay. Amen? Pero hindi tayo nagkukulang sa pangangaral. Hindi tayo nagkukulang sa pagtuturo.
Hindi ako nagkukulang na sa pagtuturo kung ihemplo ang una, hindi salita lang. Amen? At pag ganyan, madali ang pagbabago. Bakit po? Kahit ano pang turo ko kasi, kung hindi ka naman magbabago, ang gagawin ko na lang, iyakan na lang kita kay God. Sumbong na lang kita sa kay tatay. Tay, bahala na kayo po dyan. Amen? Ganun lang eh. Pero pag nagbago ka, tuwa naman ako, siyempre. Salamat naman si Lord. Alam nyo, may isang tao. Ito, in-illustrate ko. Bago pa lang to eh. Chain smoker eh. Yung aming pinupuntahan. Hindi pa nakapunta dito sa church yan. Doon nagpe-prayer na ako sa bahay niya. Sabi niya, pasensya ka na, pastor, ha? Di ko kayo maalis to eh. Paano yan, pastor? Kaya lumalayo ako sa inyo. Kasi pagkain, pagduduwal ako eh. Kaya lalabas akong ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, sige lang, tuloy mo lang. Amen? Tuloy mo lang. Basta't makinig ka lang. Amen? Tuloy mo lang. Darating ang araw, hindi pa ngayon. Ituloy mo lang yan. Pero wag niyong katulad niya sabi, ituloy mo. Patakay, ano makuha mo sa panigarilyo, tapos dugtungan niyo ng pangit na salita, hindi pwede. Doon lang yun sa mga matanda na at naka-overcome na. Pero sa mga bago, hindi mo gaganunin. Bakit? Ano makuha mo sa panigarilyo? Usok. O, sisipin mo na lang yung tubo ng aking, huwag mong gaganyanin, ma-open yung tao. Hindi tama yun. Ano nga niya ibig sabihin? Nilagay mo sa panahon eh. Doon ako sabi, okay lang. Tapos in-illustrate ko yung mga past experiences. Mayroon akong membrong sugapa sa babae, sugapa sa wala pa naman sa lalaki, no? Sugapa sa sugal, sugapa sa inuman, hindi ko pinagbawalan. Wala namang bawal eh. Pagbago ka, wala pa. Hindi pa alam yan eh. Lumago ka. Tapos sabi ko, dahan-dahan ko, darating ang oras, di mo na gusto yan. Tatapon mo rin yan. Bakit? Pag kumilos ang Diyos yan, ang Diyos mag-aalis yan. Ang appetite mo, maaalis na dyan. Mababago yan. Tingnan mo man, mawawala yan. Amen? Bakit po? It is God. It will take time to grow. Anong kailangan lang? Surrender. Darating ang oras yan, pasabihan ko yan. Ano? Gusto bang maalis yan? Sigurado gusto maalis yan eh. O siyempre naman, anong dapat gawin? Kasi magigilty yan eh. Sa katuturo mo ng katuturo ng salita ng Diyos, magigilty yan. May konsensya yan eh. Kumikilos si God yan eh. So, ang gawin mo lang, suko mo yan. Iyakan mo kay God. Pray ka lang. Darating ang araw, mawawala yan. Amen? Ganun ang sistema. Hindi mo sa pilitan. Baguhin yung tao. Hindi mo kayang baguhin yan eh. Kahit anong ugali yan. Pero, isurrender kay God yan. Sigurado mababago ni God yan. Amen? Kaya ganun tayo, hindi mahirap po. Hindi mahirap ang pagbabago sa buhay. Hindi mahirap ang pag-alis sa mga bisyo. Kasi hindi ka naman ang aalis niyan. Kaya lang nahihirapan yung tao kasi pinipilit niyang alisin. Pinipilit niyang baguhin sarili niya. Hindi mo mababago sarili mo si God. Pati ugali. The more na ikaw, I will make an effort to change yourself. Hindi mo talaga ma-change yan. Pero subukan mong self mo, lagi mong isurrender dito kay God. Iyakan mo lagi dito yung mga kakulangan mo at kamalian mo kung hindi ka magbabago. Hello? That is the only way for you to change. Ang lahat ng mga gaspang na pag-uugali mo, babaguhin ni God yan. Aalisin niya yan. Bakit hindi naalis? Kasi ayaw mo nang isurrender eh. Nanawaan niyo ba? Ayaw mo naman isurrender. Dapat matagal nang naalis yan. Ilang taon ka na? Pambihira. Nasa 10, 15 years na ako, 20 years na ako kayong Baptist o ala pang pagbabago. Hello? Bakit hindi pa naalis yung bisyo ko? Ang tanong, sinusurrender mo ba? O munta ka mo pisamban para magsamba, makiramdam bagyo. Tapos muli. Anong gagawan mo? Makanyan pa mo rin. 20 years, inabot ka na, nilumutan ka na king Baptist. Ala pa rin pagbabago. Amen? Pero pasalamat ako sa mga tao na hindi ganun kasugapa. Pakinig ko maigi.
nung sila ay dinatnan ng Ebanghelyo, hindi ganoon kasugapa. Nung dinatnan sila ng Ebanghelyo, wala nang bisyo, kaya walang struggle. Tama, hindi? Nung dinatnan sila ng Ebanghelyo, hindi na, walang maraming pangit na ugali. Mabait. Sabi mo, mabait. Madali na lang. Madali na lang mag-adjust. Amen? Kasi nakikita mo, ang buhay mo, yun na. Pero pag ikaw talaga, mayroong mga kamalian at hindi mo isusurrender, nakahirap talaga. Kaya diyan maraming Kristiyano hindi lumalago. Hindi nakasurrender eh. Next, bigla natin. 4 pa lang yan. Naku, tagal pa yan. Marami yan eh. Example, hinalintulad ang buhay ng pastor ng isang teacher. Number 5, hinalintulad siya sa well-disciplined worker. Okay? Tingnan natin, maalam-alam nyo yung number 1. Number 1, hinalintulad ang buhay ng pastor ng sa isang faithful servant. Pangalawa, a loving husband and father. Number 3, excellent soldier. Pang-4, a good, well-behaved teacher. Pang-5, a well-disciplined worker. Alam nyo, importante yan eh. Ang isang manggagawa, dapat disiplinado ka, kontrolado mo sarili mo. Hindi ka dapat palasak dun sa mga bisyo ng mundo. Tama, hindi? Amen? Not given to wine or striker, not greedy of filthy lucre, not covetous of any material. Yun ang well-disciplined worker. Alam niyo mga kapatid, yan ang kailangan. Makita ko ikaw manggagawa sa simbahan, tingnan niyo yan. Importante yan eh. Amen? Okay? Hindi tayo tao na upahan pag naglilingkod kay God. Amen? Hindi tayo people for hire. Although naintindihan ko na kinakailangan. Alam niyo mga kapatid, sa tulang ganito eh. Ako, tinitingnan ko talaga na nung ako'y maglingkod sa Panginoon, hindi ako upahan. Hindi. Ngayon, kung ako'y maglingkod sa Diyos, pagkatapos wala mang compensation dito sa lupa, di bali na sa langit na lang kasi may rewarding eh. Tama? Hindi. Pero hindi naman po pwede na wala kasi pag nagbasa ka ng Bible, mayroon talaga compensation. Pero huwag kang mag-focus doon lang sa compensation. No. Mayroon man o wala, tuloy ang paglilingkod. Bakit po? Kasi iyon naman talaga dapat ang attitude and spirit ng isang manggagawa ni God. Opo. Hindi siya lipos o kontrolado ng kanyang bisyo. Tuloy-tuloy. Sunod. Ano pa? Hindi siya kontrolado ng kanyang mga masasamang ugali. Alam niyo bakit sa organization nasisira? Kasi maraming masamang ugali. Mainggitin ka. Insecure ka. Selfish ka. Covetous ka. Ano ka na yan? Hindi. Tandaan niyo po ito. Sa buhay mananampalataya, there would be times that you will be misplaced. There will be times that you will be, hindi ka mapapansin. Huwag kang magpapansin. Hindi yan tama. Bless yan eh. May mga pagkakataon. Ito, sa alay ko sabihan, nadaanan ng simbahang ito na nag-away-away mga membro kasi pinag-uusapan. Men yun, mga men of the church yun nung una eh. Marami dito. Mga professional, mga magagaling. Tapos, dumating sa punto na ang kine-question, bakit yan? Sobrang lapit kay pastor yan. Hindi naman, bakit yan lagi nabibigyan ng pagkakataon magtindig dyan at mangaral dyan? Hindi naman professional yan. Kami mga professional ay hindi nabibigyan ng pagkakataon. Paano ka mabibigyan ng pagkakataon? Sa ugali mo lang, gaspang na. Tapos tuturo-turo ka dahil mataas ang pinag-aralan mo. Unfaithful ka sa simbahan. Bakit nabibigyan ng, anong ituturo mo? Wala sa buhay mo. Tama hindi? Galing lang? Pride lang? Eh, hindi mo bra. Mas gusto ko pa ito na nandito lahat, involved lahat, dedicated lahat, masipag. Mas gusto ko pa yung patay-tayo yun dahil magandang halimbawa niyan eh. Tama hindi? Nagaway-away yung mga men. Tama yung iba pa na hindi ako pinapansin ni pastor. Tingnan mo naman ito.
Sino bang pinakamalapit sa kay Mama Mary? Iwasan nyo mga ganyan. Kakabuysit yan. Sino pinakamalapit kay pastor? Mali. Mali yung ganyang mga mindset. Karnal yan. Oh. Amen? Bakit po? Dahil napaka-importante. Tulad yan, makinig maigi, may mga bago. May mga bago tayo na pupunta sa church. Aming pinapakita kung how good we are. Ayan naman talaga kami. Bakit po? Because we want more. Amen? Tapos dinidisregard natin ang kanilang mga kasi hindi pa naman sila malago sa pananampalataya, pero pinapakita natin yung good attitude, good spirit, the way you treated everybody. Yung mga bago na yan, nakikita lang, ay ganda pala dito. Ganda ng kanilang samahan, ano? Pero pag may napansin silang pangit dyan, di na babalik yan. Di totoo dyan. Nagkunwari lang sila kasi may nakita ko ng isa eh. Pag nag-uusap, pinag-uusapan nila, kapwa mananampalataya nila, papaano ba? Sige, subukan nyo mag-chismis. Pagkatapos ang bago, ma-open diyan, sigurado. Bakit? Akala ko ba'y maganda doon? Akala ko ba'y pamilya sila? Naunawaan niyo ibig sabihin? Naintindihan niyo? Bakit ko sinasabi yan? Importante yan for others to see. Nakita nila yan. At huwag kayong mainggit pag sila masyadong malapit. Bago pa lang eh. Kinukuha natin eh. Dumating ka minsan ganyan. Hindi ko makalimutan yung panahon na, okay, Bible study tayo dito. Bago ito. So una, bina-Bible study. Tapos darating sa punto, siyempre na-build na yung relasyon sa amin. Okay, tama na. Okay na. Matatag na kayo. Libat na naman. Ang matindi, sa katagalan ganyan, dahil yun ang nauna ganyan, pag pumunta kami dito, bago, naiinis ito, nainggit. Niwan na kami ni pastor, binabayaan na. Pabihira naman. Hindi mo naintindihan, bago ito. Nung ikay bago, ginanyan din kita eh. Naunawaan niyo ba? Ngayon, sa closeness, ganito ang principle. Di ba? Kaya ito tandaan niyo ito. Pagdating sa relationship, sa closeness, si Jesus Christ, dyan lang yan. Na misinterpret si Jesus Christ na mas malapit sa kay John kasi si John laging nakasandig sa kanya at laging naka-lean sa kanya, di ba? Yun ang unang level. Sunod dyan, Peter, James, and John. Pangalawa, level. Pangatlo, ay mayroon pa yan. Lamon 12. Tapos crowd. Nanuhan nyo? Level yan. Paano sila naging malapit sa Panginoon? Dahil ang Panginoon ay ang siyang paborito sila. Yan sinasabi ng karamihan na si pastor kasi, dyan lang yan. Naglalapit yan sa mga mayayaman. Paano yung mga mahihirap? Di ba? May akusasyon na mga ganyan? Makinig maigi. Tinuro ko yan. Ang principles ay ganito. Si Jesus or ang pastor o sino mang leader, dito lang yan. Hindi siya pwedeng laging lapit doon. Hindi. Kasi pag doon siya lagi nakadikit, ibig sabihin yan, paborito niya yon. Tama, hindi? Ang principle sa ito, ikaw, kung dito ka, ilapit mo sarili mo dito. Ikaw ang mag-establish ng relasyon. Lapit. Gaano ka kalapit? Yan ay iyong ginawa. Hindi yan ginawa ng leader. Nanawaan? So, favoritism, hindi. Kaya si John napakalapit. It was John who came closer and the closest. Pero dyan lang yan si Jesus. May mga malayo. Bakit? Kasi hindi naman sila malapit eh. That is how they establish the relationship. Kaya ako, kung gusto kong malapit sa Diyos, ako malalapit sa Panginoon. Ngayon, kung gaano ako kalapit sa Diyos, ako na yung bahala doon. Ganon din sa leadership. Nanawaan niyo ba? Hindi the other way around. Kaya marami hindi nakaintindi. Pero gusto ba ni Jesus lahat malapit? Yes! Gusto ba ni pastor lahat malapit? Yes! Hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa. Bakit po? Masarap ang pagsisamba pag malapit sa isa't isa. Amen? Na walang sisem, walang division. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon, unity. Amen? So, kinakailangan, ikaw magde-develop yan. Ikaw. Hindi sino man.
Ikaw. At the closer you be doon sa leadership, the closer you be with God, the better you will understand. At the better na ang iyong spirit ay mahawaan niya, ang iyong attitude mahawaan niya, at pagkatapos ikaw ay nagiging nandoon na sa tinatawag na sweetness and closeness. Ikaw ang magtatrabaho noon, hindi siya. Nanawaan? Ha? So, tanan yan. Ha? Hindi dapat ang attitude ay a good worker, a servant. Ha? Ano yun? Ano yung pangwa natin? Panlima? Ha? A well-disciplined worker will not be bound by worldliness. Hindi. Dapat bantayan mo yan. Next, number 6, ay ano? A life of a father. Nandyan pala, rule it well his own house. So, husband yung isa, ang isa father. At yan po yung mahalaga. Now, hindi lang yan ha, makinig, hindi lang po yan sa pastor. Kayo ding mga tatay sa simbahan, dapat masundan nyo rin yan ang example na yan. Kasi pag nagawa nyo yan sa tahanan nyo, peaceful din ang tahanan nyo, masaya din. May disiplina talaga. May disiplina sa tahanan. At ito kung minsan ang problema sa tahanan, malakas ang loob ng babae, kahina ng loob ng lalaki. Nakinig maigi. Ito ha. Pag strong ang ulan, mabilis lang, tapos na. Pero sabi nila, pag ang ulan, tawag nila, yung matagal na ulan, anong tawag niyan? Binabaing ulan. Hang tagal, tumigil. Na, makinig kayo maigi. Pag ang ruling sa bahay binabae, maniwala kayo, ang tahanan ay talagang binabae rin. Amen? Kaya kailangan ng malalaki. May mga lalaki namang tender lang ang leadership. Pero pag sinabing magdesisyon, yun ang talagang magdesisyon. Hindi ka pwedeng makapiyok bilang babae. Yun naman talagang dapat na leader. Amen? So, kinakailangan. Nakaset up yan. Having his children, in subjection with all authority. Ganun ang leadership. Ang final word sa tahanan, tatay. Walang nag-imin na nanay. Tabalo, bakit? Hello? His leadership is loving with discipline and control. Ganun po yun. With discipline and control. Amen? Huh? Rule well his own house, having his children in subjection with all gravity. Now, sa Titus 1:6, nakasaad doon yung statement na ganito. Titus 1:6, sabi niya, having faithful children, not accused. Mga tatay, makinig maigi. Ilan lang kami naman tatay dito? 3 lang kami, 4. Alam nyo, pag ang tahanan natin magulo, magre-reflect sa atin. Tayo sisisihin bilang tatay. Pero pag ang tahanan natin maayos, tayo din ay tataas. Amen? Amen? Di ganun eh. Pero, kaya mahalaga po yan. Ha? Having faithful children. Ha? Hindi na ako ng anumang pamumuhay na walang kaganda-ganda. Amen? Okay, balik tayo doon. Okay? A life of a father. Hinalintulad din dyan. Oh? Kaya hindi madali yan. Next! A life of a grown-up, spiritually matured leader. Ganun po yan. Ang expectation ng tao. At yan, nakasulat naman dyan. Ha? Anong sabi dyan? Sa 6 and 7, not a novice. Hindi dapat baguhan. Hindi dapat, yung ugali ay parang bata. Hindi dapat yung ugali ay parang walang alam.
Hindi na natuto. Hindi ganun. Not a novice. Bakit po? Ito po, totoo yan. Happen sa akin yan eh. Na ano? Lest being lifted up with pride. Nangyari ho yan. Kaya to napakatinding warning sa mga leader na mga baguhan na, hey, pag ikay nag-accomplish, ingat ka. Dahil baka laki ang ministry, pagkatapos bigla ka naman babagsak dahil yumabang ka naman. It happened to us. Kaming nakaranas na mabagsak, yabang talaga pride ang dahilan. Okay? So, doon, kinakailangan na importante itong mabigyan. Kasi iyan po talaga, qualification yan eh. Or iyan po ang motivation, develop character. Isa dito mawala, may maibubutas sa'yo eh, bilang leader. Okay? Titus 1, 7-9. Ano sabi niya? Titus 1, 7-9. Kayo nga magbasa. Ready? Go! It's the Word of God. Eight. A lover of hospitality. A lover. Controlled, no? 9. Yun. Siya pa rin nag-aaral. Kinakailangan, alam niya yan. Bakit po? Kasi pag may mga nagtatanong, pag may nangangailangan, kinakailangan may sagot yung tama. Holding forth the faithful word. Na kung saan siya naturuan at what? He could be able to present right, strong, good doctrine. That what? To exhort, to convince. No? Yan po ay trabaho ng pastor. Hindi madali. No? A life of a what? Grown up, spiritually matured leader. Kaya, yun ang mga characteristic na yan. Okay? Next. A life of an under-shepherd. Yun yan. Isa din po yan. Na i-realize lagi ng isang lingkod ng Diyos, siya po ang hindi hari. Hindi po siya yung chief shepherd. Ang kanyang trabaho, under-shepherd, under siya ni God because ang chief shepherd si God. Basahin natin 1 Peter chapter 5, 1-6. Ano sabi? The elder which are among you, I exhort, tuturuan, who am also an elder and witness of suffering of Christ and also partakers of the glory that shall be revealed. Ano sabi niya? Feed the flock of God, which is among you, and taking the oversight thereof. Hindi dahil sa pera, but willingly, hindi mo napilitan lang, hindi dahil sa pera, but of a ready mind. Lagi kang willing to do it. Verse 3, sabi niya, neither be lords over God's service, but being what? Example to the flock. Nakasulat yan eh. Kompleto po yan. Verse 4, sabi niya, and when the chief shepherd shall appear, what? He shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ang ibig sabihin, the chief shepherd is the Lord, ang pastor is the under shepherd. Yun ang papel. Leading the flock, taking the oversight thereof. Verse 5, likewise, younger submit yourselves to ye all, be subject to one another, and be clothed with. Kaya nandyan sa leadership yung kababaan ng kalooban. Di pwedeng mamuhay ka sa kayabangan. For God what? Resisted the proud, but giveth grace to the humble. Okay? Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, dyan po makikita natin, kumpleto po yung karakter. Isinulat ng Biblia. Isa-isa po yan, isa-isa. Ayan o. 1, feed well the flock. 2, taking the oversight thereof. 3, without constraint but willingly. Hindi ka napilitan, but kusang loob. Not because of money, but with a willing mind. Okay? 5, not of being lords over. Marami po dyan ang napifail sa ganyan. Ano pa? But a good example. Walang good example to the flock. And be what? Clothed with humility. Dapat nakakuan lagi, nakadamit lagi ng kababaan ng kalooban. Hindi po madaling gawin yan. Okay?
And last, ito. Bakit kaya? Alam nyo, character development lahat na kanya. Nabuhay. At yan po ay dapat ma-develop. Ang mundo, ayan o, qualification nila. Pero hindi yan ang kwalifikasyon ng lingkod ng Diyos. Bakit character ang inuna ni God? Bakit yun ang kanyang sinasabi sa mga leader? Bakit hindi yan? Ha? Bakit? Isa lang po ang aking iniisip. Bakit? Bakit ang panloob ang basis ni God? Kasi kahit na hindi ka na magsalita, pag nakita sa buhay mo, yung ebanghelyo, epektibo na para sa lahat. Why? Because your life, nakasaad naman sa Bible yan, ang siyang binabasa so much ng tao. At ang buhay mo, at eksperyensya, ang siyang nagtuturo sa kanila na mas epektibo. Amen? Mas epektibo, mas makapangyarihan. Kaya yun po ang una talaga. Sabi nga, ang salita, ang nasa backdoor. Ang front po, ang buhay. Ulit ito, sulat nyo yan ha. The teaching is at the back. The life is in the front. Tandaan nyo ha. Sulat nyo yan. Ang buhay ng tagaturo ang siyang una. Ang kanyang mga pangungusap ang siyang back up lang. Karamihan, nauuna ang salita, wala buhay. Effective hindi. Hindi. The same also, makinig kayong maigi, bilang mga mananampalataya as we close. Tandaan nyo, ang una to win people, ang una para ang tao makumbinsi, ang una para paniwalaan ka lang tao, ang una mong dalhin, buhay mo. Hello? Ang una mong dalhin, buhay mo. Gusto nyo makumbinsi ang mga loved ones ninyo na hindi tama ang pamumuhay o mga loved ones ninyo, mga magulang ninyo na maligtas, ipakita nyo magandang halimbawa. Kayong mga bata, hindi kayo matigas ulo sa bahay. Hindi maniniwala magulang nyo. Simba ka nga ng simba, number 1 kang batugan, na katamad mo. Hello? Senyorito ka. Ay, paano mo makumbinsi magulang mo? Kung number 1 kang masipag, ha? Number 1 kang tumutulong sa bahay, hindi nag-i-amen. Number 1 kang, wag ka na po dyan, ikaw na nagluto, ako na maghugas ng pinggan. Hindi lang, hoy! Paulan! Hugas pinggan! Hoy! Sunshine! Computer na lang! Wala. Amen? Kuminsan, kaya din ganon, kasi yung mga bata, lagi nilang nautusan si bunso. Pero yung mga matatanda, sinusuhulan pa. Ganyan na ngayon eh. Kasi mapera na sila. Sige! Maghugas ka ng pinggan. Bigyan kita pera. Kabilis naman. Pag may pera. Kabilis naman pag may ice cream. Pag wala, tawang-tawag. Nagigets ni Sansay. Nakaka-relay siya. Oh, ganun eh. Pero alam nyo, hindi lahat ng oras, masuhulan nyo ng tao ng pera. May sitwasyon na hindi kailangan pera. Ikaw mismo kailangan gagawa nito. Amen? Kaya wala akong pakialam sa mga batang ito. Pagdating sa kanilang pamumuhay, hindi ko naman sila pwedeng kontrolin eh. Opo, hindi naman natin makontrol mga anak natin. Tinuturuan lang natin. Amen? Pero kailanman, lagi kong sinasabi, wag mo akong
kung anak kita, huwag niyo akong padaigan dahil may pera kayo. Darating ang araw, kahit na wala na akong makain, hindi ako manghihingi sa inyo. Papasaksak ko sa baga niyo mga pera niyo. Hindi kayo marunong. Bakit? Total, nabuhay naman kaming maayos. Sanay ako sa hirap. Ganun lang yun eh. But don't you ever, kayong mga kabataan, don't you ever think that you are better than your parents. Pag ganyan thinking nyo, mali kayo. Lalong na ako, pastor, huwag nyo akong pagmamalakihan. Hindi kailanman ako, pwede mo mapagmalakihan sa material na bagay. Kaso, pinakita ko na sa inyo na ang una ko, Panginoon eh. Panginoon. Respeto sa mga matatanda. At kailanman, ang aking forefathers, kailanman, ay hindi ko nilapastangan. Hello? Amen ba? Bakit? Naniniwala ko, pag ganun ang spirit ko, haba buhay ko eh. Bible yun eh. Amen? At yan ang role model na pinapakita natin sa next generation. Amen? So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Lagi ko sa kanila, ngayon po, ipapractice yung matanda na kami. Lagi ko sinasabi, kaya nga nung nakaraan, lagi ko sinasabi, hindi ko gusto si misis ko, hindi ba lang ako magpaiyak sa kanya o paiyakin niya ako, okay lang yun. Matanda eh. Pero sabi ko sa mga anak ko, huwag niyong paiyakin mama niyo. Pag pinaiyak ninyo, baka tikim kayo sa akin. Amen? Bakit po? Marapat lang eh. Respetuhin natin, matatanda natin. Lagi kong sinasabi yan, kayo lang itong mga matatandang ito. Hindi naman perpekto yan. Darating ang oras, sila ay magiging sintu-sintu na. Hindi nila maalala. Tama, hindi. Nakalimot na. Kaya alam nyo, huwag nyong papaiyakin. Mga matatanda yan, huwag nyong papaiyakin yan. Yung maraming mga anak, hindi makaintindi. Huwag nyong papaiyakin at sasaktan sila. Bakit? Dadalhin nila sa grave nila yan eh. Tapos iyak-iyak ka doon. Saka, mahal talaga kita. Pero buhay ang magulang mo. Pinaiyak mo ng pinaiyak ka naman. Amen? Kunti na lang yung buhay ng mga yan. Kaya kailangan, hindi yan. Bigyan mo ng pagpapahalaga. Amen? Bakit? Importante yun. Honoring God yun. God is honored pag ganyan. Amen? Tumayo tayong lahat. May pasabi pa ako No? Tingnan po ninyo. The character of a leader is so important. True leadership are defined by his character. Pag mali-mali yan, ang buhay niya. Now, kayo din, some way, somehow, you are a leader in the family or in any place. Make sure that your leadership are pleasing God. Amen ba? Hindi pleasing people. Ask God's help. Ako lagi sinasabi ko, Panginoon, I'm not enough. I don't have yet reached that perfection. But Lord, please help me to keep on progressing. Help me to keep on growing. I don't want to stop learning, to stop growing in my spiritual life. Teach me something added to what I have learned and help me, Lord, to be always surrendered to you. Make a 100% surrender lagi sa kay God. Yun po ang kailangan natin. Pagbabago, madali ang pagbabago kung surrendered ka kay God. Will you come? If you want to come dito sa altar, come. I will pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po. No, kayo ang Diyos na nagtuturo at tinuturuan nyo kami paano magiging isang huwarang anak ninyo, isang huwarang magulang, isang huwarang anak, isang huwarang manggagawa, isang huwarang membro. Lord God, kung wala kayo, hindi kami magiging isa na maging kagamit-gamit sa inyo. Hangad ninyo na kami
ay magkaroon ng ganitong karakter dahil nais mo na ang buhay namin magiging epektibo, maging kami ay magiging madaling ehemplo sa iba. Lord, hindi namin ito magagawa kung kami lang mag-isa. Kaya nandyan kayo na aming ginagawa ang sarili namin, nilalapit lagi namin. Dahil nais pa namin continually lumago pa. Nais pa namin, O Diyos, na lalong habang ang aming buhay ay na lalong nagiging mataas ang level ng aming paglilingkod, tataas din po ang kwalidad ng aming pang-uugali. Lord God, alam namin na ito'y hindi shortcut. There is no shortcut in it. Nais mo na kami ay magiging isang quality. Having a quality, efficient, effective life of service. Yan inahiling nyo sa aming lahat. Yan ang hinahangad nyo sa amin, simbahan. Yan ang hinahangad nyo sa mga naunang mga membro para ang iba ay makadala namin sa inyo. Yan ang hinahangad nyo sa mga saved, sa mga mananampalataya, nais nyo, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay madala din sa inyo. Oh God, make our life as effective as it is, because ang nauna po hindi salita, ang nauna po ang buhay namin. Dahil siyang nagpapakilala kung sino kami. Patnubayan nyo kami, O Diyos, basbasan nyo ang aming buhay, kontinualing palaguin nyo kami, at kontinualing gamitin nyo kami. Kiniklaim namin ito yung gagawin sa amin in Jesus' name. Amen.